Magandang araw mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Malyaris Garden. Ang share ko naman po sa inyo kung paano natin mapapatagal ng bulaklak. Yung tuloy-tuloy ba sa pamumulaklak? Yung mga ganitong klase na bougainvillea. Meron ba kayo na ganito? Itong double petals o 36 petals. Iba po ito sa ganito. Ito yung mga single. Ito kasi yung mga double-double siya. Ayan ang share ko sa inyo para mapatagal ninyo. Yung tuloy-tuloy sa pamumulaklak. Hindi lang yung mapatagal, taga-tuloy-tuloy siya. Bibigyan ko po kayo ng 4 tips para magawa ninyo. Pagka nasunod nyo yung 4 tips ko na yan, sigurado tuloy-tuloy na mamumulaklak yung mga narito nyo na mga bougainvillea. Yan na, di ba? Mamaya nga pala, isa-shoutout ko kayo sa medyo huli ng video ko. Yung mga nag-comment kahapon. Kung may mga baguhan pa lang, kung mahilig kayo sa mga bougainvillea, paki-like na po at saka share at subscribe para tuloy-tuloy na mapanood nyo yung mga video. Dito lang po ating gagawin. Pinaka number 1, kapag po wala pang bulaklak, nabasa lang yung kabono ko, na diligan kanina na ambunan, kaya po basa. Ito triple 14. Pag wala pang bulaklak, lagyan nyo lang na isang kutsara. Paikot nyo lang doon sa puno niya. Dito sa gilid lang, huwag sa puno. Dito lang sa gilid ng pinakapat. Hindi ko na example sa inyo kasi basa po ito. Hindi niya kaya kasi na kailangan abunuhan ito kasi pagka naabunuhan, nasobrahan, maaari na malaglag yung bulaklak niya. Kaya ito, minsan ko pa lang inabunuhan, buhat ng mamulaklak, hindi ko na inabunuhan. Tuloy-tuloy na namumulaklak. Basta maganda po yung potting mix natin. Ayan, number 1 na tips ko sa inyo, abunuhan nyo ng triple 14. Pangalawa po, oras na namulaklak na siya, kasi yung mga ganito 36 petals na ganito, ay mayroon siya na mga ay yung naglalanta na ganito. Number 1 lang po, tanggalin natin itong mga naglalanta. Sa umpisa, kung kunyari, mga bago pa lang yung mga bulaklak niya, tanggalin natin itong mga naglalanta na to. Ito. Kasi ito yung sakit niya, yung mga 36 petals na ganito, yung mga... Kasi maraming klase itong mga ganito, na mga double-double. Sa umpisa, ganito, tanggalin natin. Kasi pagka hindi natin tinanggal, pag nabasa ng tubig o kaya umulan, nadikit dun sa... Dito sa bagong-bago pa lang, naghahawa ho siya, nalalanta. Kaya dapat ito tanggalin natin. Dito mga tinanggal ko na. Dito. Nakita ninyo ang lalaki ng mga bagong-bago dito. Dito mga bago ang bulaklak. Dito mga luma. Kaya nga ho yan, hindi humihinto. Ang tagal na nito na hindi humihinto. Dalawa na yung tips ko sa inyo. Kasi po, pagka nalaglag na ng gusto yung mga bulaklak na niya, yung wala na siyang katabi. Kunyari ito, nag-block dito, tinanggal natin dito. Pero lahat sila nalaglag na. Mas maganda kung ikakat natin dito. Sa may puno ng pinagbulaklakan dyan. Ikakat po natin dyan. Ayan. Ito, dito lang Dito lang. Titingnan yung pagkakat ko. Ito mga natapos ng bulaklak. Kunyari ganito, ayan. Dito lang natin siya ikakat sa pinakapuno niya. Kasi, kaya doon natin ikakat siya kasi para lumaki yung bulaklak niya. Kasi kung doon lang, dito lang sa atin tatanggalin sa bulaklak niya. Pag namulaklak siya uli, maliit. Pagkagaya dito, ito, nag-usbong siya, dito, ang lusog nung naging bulaklak niya, di ba? Ganyan. Pero kung mamumulaklak lang siya dito sa pinagkata natin, maliit lang yung magiging bulaklak niya. Kaya dapat ikat natin dito. Yan, pangatlong tips ko sa inyo. Tanggalin na natin. Napansin nyo na meron yung mga yung dahon na ganito. Kasi pag natapos ng mamulaklak, ayun nagaganyan yung dahon. Balak niya malaglag para magpalit. Pagka yung luma na yung bulaklak niya. Pakita nyo dito, yung dahon niya sariwa. Walang ganun. Kasi bago pa lang siya. Hindi pa siya maglalaglag. Pero itong mga dahon na to,
Kung matsatsagaan natin, pwede natin tanggalin. Kaganyanin natin. Tutuloy ko lang itong pagkakat ko dito para makita ninyo. Mapansin nyo dito walang bulaklak, panay luma, pero sa gabi doon, panay bago. Kaya makita nyo talaga ito, ang tagal na tuloy-tuloy sa pamamulaklak. Ito yung mga, sabi ko, yung mga dahon na ganito, pwede natin tanggalin dyan. Magal lang tanggalin kasi talagang malalaglag na siya. Ito yung sabi ko tinatanggal, di ba? Ito, yung galingan ng bulaklak. Ito, may cut ito kasi nagluma siya. Inat ko. Putulan lang natin dito. Ito, pwede na ito putulan kasi isa na yung bulaklak niya. Yung naipangako ko sa inyo na isa shoutout ko kayo, yung mga ito lang muna yung lahat ng nag-comment kahapon doon sa video ko na huli. Number 1 na nag-like, nag-comment si Lita Orodio, taga La Union. Shoutout sa'yo. Sumunod si Milagros Lot, taga Cavite. Shoutout po. Si Josie Yap, hindi ko alam taga saan. Si Arthur Pescaser, shoutout sa inyo. Manili Cobillas, shoutout. Maris Lacson, Azucena Sinantes, Miko Navarra, Auring Gamao, Juan Hillis Vlog, shoutout sa iyo. Sa inyo, shoutout sa inyong lahat. Pilar, Estrella Cruz, Petronio Junior Llanes, Rosalinda Soterio, Billy Cruz. Maraming salamat po sa inyo. At saka yung isa na Arabic, hindi ko mabasa yung pangalan niya. Pero yung comment niya na ita-translate ko sa sa Pilipino, kaya maganda yung comment niya. Kaya lang yung pangalan niya hindi ko mabasa, kaya shoutout din sa iyo, ma'am. Ngayon yung yung pangatlo naman. Pang-apat pala. Nakalimutan ko lang. Pang-apat po yung pagdidilig. Isa din ho yan sa napakahalaga sa ating mga Pilipino. Kapag dito sa amin, ang ginagawa ko, tuwing ikalawang araw, every other day, dinidiligan ko siya. Kasi yung yung potting mix ko maluwag, madali siyang matuyo. Baka naman yung potting mix nyo, yung purong lupa, kasi hindi naman lahat may risal. Papansinin nyo, kung ikalawang araw, basa pa siya, huwag nyo munang didiligan. Pangatlong araw nyo na diligan kung matagal matuyo yung potting mix nyo. Pero kung yung risal madaling matuyo, tuwing ikalawang araw. Ganito lang po ang pagdidilig. Dapat yung pagdidilig, pagka tuyo-tuyo yung napansin nyo, yung yung risal nyo, ganito. Ito tuyo, di ba, Diligan nyo ng husto. Didiligan nyo dun sa puno lang. Ito example, dito lang sa puno natin didiligan. Ay. Ayan. Kung napansin nyo na tuyong-tuyo, diligan nyo na marami. Medyo matatantyan nyo na po yun kung paano gagawin ninyo. Kung hindi naman tuyong-tuyo, konti lang. Kasi pagka nasobrahan sa dilig, lagi-laging basa, yung halos hindi na matuyuan, madali hong malaglag yung bulaklak. Ayaw ng bougainvillea na gano'n, yung sobrang basa. Kaya kailangan niya yung natutuyo siya. Mas tumatagal yung bulaklak niya. Pero kapag yung umambon,
4 days na hindi pa kayo nagdidilig kasi umaambo naman. Hindi nyo alam yung palang yung palang pot niya kasi hindi naman nauulanan yung pot lalo kung puno-puno ng bulaklak. Kaya akala nyo nababasa. Magdidilig pa rin po kayo kasi yung natutuyo yung pot, yung pinakalupa niya kahit umaambon-ambon. Kasi hindi siya masyadong nadidiligan. Papansinin nyo din mapapansin nyo pagka nalalantay yung mga dulo, umiikom yung mga bulaklak niya pagka kulang sa tubig, umiikom na ganyan, mapapansin nyo kulang sa tubig, yung diligan nyo na agad. O, yun lang po ang maiti-tips ko. 4 tips. Tuloy-tuloy po talaga pamamulaklak nito, napakatagal na ito. May luma, bago, dire-diretso. Ang nangyayari, kalahati wala, kalahati ang meron. Napakaganda pa naman. Nandito na lang at maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Pag nagustuhan nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Paki-hit yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko video. Bye-bye.